city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Salamat. Hi! Nakakita ko ng bagong face. Come here! Mailap din. Ate Mariana, calling. Mag-practice pa kayo? Register number na 1247. Hello. Thank you, Ate Lori. Wow. Okay. So, sino na po ulit yung mga bagong natin mga kasama dito mga ano lang ng Faircast? Parang lang kami ating apelyo yung ba? The Zumba Girl. Ito na. Yung mga bago natin na sana nakasabas pa mga face kasi Ado Si Ma'am. ating pangalan na hindi! Magbibigay po ng basic orientation. Kung sino si Telmo at sino kayo. Mabilis lang po siya mga kapatid para po nakapag-enjoy na tayo sa ating mid-year fellowship at ang ating birthday celebration. Sorry. Ate Miss Green, bakit ka nagpunta ngayon dito? So dinala siya ni Ate Evelyn. So kasama mo yun sa ating programs, yung organizing. So thank you Ate Evelyn for bringing Ate. Yung naunang pangalan? Si Ate Jovi. I remember hindi siya kasi nakarating sa video natin last time. Ate Jovi. So yun po. So yung PLU natin, meron po siyang mga programs. So isa na po dun yung education or educating, organizing, campaign or lobbying, and then legal advice. So, pag sinabi po natin kasing organizing, so ito po yung mga masisipag natin mga kasama na pumupunta sa iba't ibang park para i-reach out yung mga kasama natin, mga domestic workers, para sila i-encourage or magbigay ng mga awareness. Or kumbaga, ipakilala na yung ating samahan na PLU, and then magbigay din ng yung mga bago nating issues na ating kinakaharap dito sa Hong Kong. Yun din po yung organizing kung bakit po tayo nandito ngayon. And ang organizing din po yung tumutulong para mag-expand po yung ating membership. And then, so dahil sa mga marami natin na-organize, andyan po yung education, kung saan yun po yung doon po tayo nakafocus sa pag-aaral, kung sa meron din mga ladderized training na pinagdadaanan, lalo na kung kapag tayo mga members na, and hopefully, mga bago natin ay matouch yung kanilang mga puso na sumali sa ating yun. And then doon kasi, naniniwala kasi tayo na kapag tayo may kaalaman, mas na-empower natin yung mga sarili natin at mas kaya natin protektahan yung mga labor rights natin. And then, isa pa sa program natin is yung campaign or lobbying. So, andun po yung mga iniraise natin mga issue or yung mga gusto natin iparating sa government. At dahil naniniwala tayo na sa pakikipag-usap, mas nare-reach natin yung government para mas nakuha nila kung ano yung mga kailangan natin magbabago para sa ating, lalo na sa ating mga karapatan. And then andyan din yung legal advice. So andyan yung mga case team natin. Sila po yung mga nagbibigay ng legal advice sa mga malapit sa atin. Nagtago! Thank you Lord for the sun! Sunshine pala. So yun po yung sa legal advice. Yun nga po yung binibigyan
bigyan natin sila ng mga legal advices, lalo yung mga lumalapit sa atin ng mga kapwa natin domestic workers regarding sa kanilang mga labor problems. And then, yun po. And as of now, meron tayong mga case team na nag-aaral para mas marami tayong magbigay ng legal advice sa mga kapwa nating domestic workers nito. And then, I think mayroon dadagdag ang ating chairperson, Ashley. Hi, thank you very much, Ms. Marietta. So, dadagdag ko lang, no? So, sinabi ni Marietta na kampanya. So, ginakampanya natin yung pagtaas ng sahod, yung ating food allowance, at siyempre, kinakampanya din natin yung mga batas na kung saan makaka-apekto para sa atin habang nagtatrabaho tayo dito sa Hong Kong. Welcome, mga sisters! Ayan, welcome natin ang ating mga bagong dating. Ayan, yung mga bagong dating po, pwede mo pumunta dito sa harap para sa ating MBOS. So ang ibig sabihin lamang po, ang PLU ay siya po ang gumagawa o nakikipaglaban po para sa ating mga karapatan, benepisyo, proteksyon habang nandito po tayo sa Hong Kong nagtatrabaho. Lalong-lalo na yung pagtaas ng ating sahod at ating food allowance. No? Kasi po hindi totoo na tinataas po ng gobyerno ang sahod natin taon-taon. Kung hindi po ipinapatawag ng Hong Kong Labor, ang PLU, ang ODRU, para po makipag-negotiate kung magkano po ang gusto nating taas na sahod. So darating na naman po ang August. So magpapadala na naman po ang invitation ng Labor Department para pag-usapan kung ano ba tawag dito? Kung ano ang gusto nating sahod na itataas, no? So, yun po. Pero pagka nakikipag-usap po tayo sa Hong Kong Labor, meron din po tayong datos na dala-dala. Halimbawa, bakit gusto natin ng 6,500? Tanungin ko kayo. Sa tingin ninyo, bakit gusto natin taasan ang sahod? Halang bilihin. May kahalang bilihin. Ano ba? Problema sa akin kasi 79 sahod. Ay, wow, ikaw na. Ito po ay, okay, ang pagtaas po ng, paghingi po natin ng pagtaas ng sahod ay general, no? Lahat po, para po ito sa lahat ng migrant domestic workers sa Hong Kong. Anuman po ang lahi nila. Kaya maswerte po tayo kung above minimum po tayo. Okay? So, yun po, kaya po namin kayo hinihikayat na sumama sa ating union kasi ang sabi nga po, mas malakas pag mas marami tayo, tama ba? Kasi kung iisa ka, halimbawa magpo-complain ka sa gobyerno, sa tingin ko, pakikinggan ka? Hindi. No? So mas maganda kung mas marami tayo. No? Kasi ito naman po ay hindi para sa akin lang, hindi para sa kanya, kung hindi po para sa lahat ng migrant domestic workers dito sa Hong Kong, anuman po ang inyong lahi. No po? At ganoon din sa ating PLU, meron din po tayong tinatawag na grievance. No? Kung meron po tayong problema sa ating employer, sa ating kontrata, sa ating visa, sa agency, andyan po ang ating grievance committee head, si Ate Mariana. Ate Mariana, bang ginagawa ng grievance? Well, ang ginagawa ng grievance. Ako si Mariana Gubisaria sa grievance committee. Anong ginagawa namin ay kung may mga problema kayo sa mga employer, agency, so nandito kami para i-advise kayo kung ano yung dapat gawin. Regarding lang, ano lang natin ito ay according sa batas. Hindi tayo pwede din lumagpas. Kasi may mga na-encounter kami na according sa kanilang mga naririnig lang or experience. Pero dito sa Progressive Labor Union, ang lagi natin ina-advise ay according sa labor code. Yun lang po, maraming salamat. At nawa lahat tayo dito ay matutunin sa ating mga karapatan
sa pamamagitan ng ating pag-aaral para tayo na mismo makakatulong din sa iba na hindi nakakakilala sa PLU. Thank you so much for attending. Ayan, maraming salamat sa Robert E. Ayan, so ano sinabi ni Ate Mariana? Anyone? Ano sinabi ni Ate Mariana? Ano daw? Tumutulong sa mga may problema sa agency, sa employer. Ayan. Wala nang ano niya, natandaan, nakibaan ng sinabi pa na. Wala daw siya alam. Ano nangyari? Ate? Ano daw? Pag may problema daw tayo sa mga amo, sa mga sahod, sa agency, kung ano pa. Pwede mag-ask ng cloud or pwede ma-ipon ang mga personal na problem na kaya nang sagutin ng PLU may officers, mayroon din po. Ano lang, ang wala lang kami yung papa. So, pag ano lang problema, wala kami doon. Wala kami may ibigay na solusyon. Kasi kahit kami, nangangailan ng papa. Pero follow club din kami So, para sa inyo. Yan. So, ibig sabihin, ano tayo? Pangkalahatan, no? Except nga lang sa love, kasi wala tayo nun. Love sa family meron, at saka love sa ating mga vibrant workers. So, thank you. At ako po na rin po namin ang araw na to para po pag-invite sa inyo sa June 30. Magkakaroon po ang PLU ng forum at paralegal training or Know Your Rights. Ito po ay gagawin dito sa Jokes of Windsor Bentic. Sino na po yung punta dyan ng ating AGM? Ano po gagawin sa June 30 from 10 o'clock AM po to 1? Lahat po ay invited. Dito po malalaman natin ang pag-uusapan po ng forum natin ay yung COP. Ano nga ba ang COP? Ito ay yung code of practice para sa mga agency. Pero nirevise po siya, lumabas noong May 9, nirevise ng gobyerno. Kaya lang, parang hello. Ano agenda? Ano agenda natin dyan? Parang napunta sa atin sa mga domestic workers, no? Kaya dapat alamin natin, dumalo tayo. Kasi paano ba makaka-apekto ngayon itong revision ng code of practice para sa ating mga migrant domestic workers, lalo na kung ikaw ay break contract at terminate o kaya ano bang tawag dito? Tama, kung ikaw ay premature contract, no, paano makaka-apekto sa iyo, sa akin, itong code of practice na tinatawag, no? So, mahalaga po na